may instruction ang palasyo ng mga ahas with tambaluslos. Okay? May marching order po ang Malacanang. Grabe, ang lupit po ng kanilang script. Lahat may script. Okay? So ito ay utos ni Bangag, utos ng Malacanang, utos ni Tamba. Ayaw daw nilang tantanan si Inday Sara. At ito ay inutos sa Huwad Committee. Yung Huwad Committee ay nag-request ng lookout bulletin para sa Office of the Vice President Executives. Sabi dito, who have been snubbing panel inquiry. Alright? Ulitin. May instruction ang palasyo ng mga ahas with tambaluslos. Okay? May marching order po ang Malacanang. Si Bangag, well, wala namang ibang bida dito sa katarantaduan. Si Bangag, si Lisa at si Tamba. Grabe, ang lupit po ng kanilang script. Lahat may script. Okay? Ang next na buboljakin po niya, ang next po na buboljakin nila ay yung absences daw ni Vice President na hindi po siya nagpakita and 2 times lang po daw siya pumasok sa DepEd. Okay? May papel silang hawak na attendance ni Inday. Sa Monday, magkakaroon sila ng emergency meeting. Okay? I don't know kung may nag-vlog na ba dyan, pero nakarating sa atin na information. So, sa mga staff ni Inday, for sure na rin na may nanonood ni isa man lang sa inyo. So, yun yung information na natanggap ko ayon sa ating puting ahas from the Congress. I-forward ko rin tong messages na to later sa mga pwedeng, mag-forward. So, ito ay utos ni Bangag, utos ng Malacanang, utos ni Tamba. Ayaw daw nilang tantanan si Inday Sara. At ito ay inutos sa Huwad Committee. So again, titirahin nila si Inday Sara sa absences sa DepEd. Ang naisip ko diyan, 'di ba sabi ni Inday yung scar ni Inday dito na sinasabi niya na gorgor siya. I don't know, wala pa siyang mention doon kung ano talaga nangyari, 'di ba, Ma'am Parvina? And Garen Mijares, thank you. Wala pa siyang, pero by just assessing it, hindi ko naman alam kung ano talaga yung nangyari kay Inday dito. I believe nagkaroon siya ng thyroid surgery. I'm not sure. Ayoko pangunahan kasi hindi naman niya na-mention kasi may scar siya dito. Yung sinabi niyang sinubukan siyang ginurgur, that is really, it's not literal. Pero I believe, dahil nga syempre kung inoperahan si Inday, kung may nagkaroon siya ng operation, during that time, mayroong recuperation period. So, tingin ko yun yung titirahin nila kay Inday. Kasi nga, ayon sa ating source, Vice President Inday Sara, nahawak nila yung iyong attendance. At mga putang inang ito, wala na talagang magawa sa buhay. Imagine niyo, kasi gusto talaga nilang i-impeach si Inday Sara. So lahat na lang ng kaputahan nila, gagawa sila ng reason para talagang i-paint na tamad si ganito, tamad ang ating Vice President, wala sa ayos, unhinged, kung ano-ano mga kaputahan ng mga salita dahil gusto niyang binanggit ni Inday na, sinuwalat ni Inday yung na-witness niya na si Bangag Jr. Madamot pa sa pinakamadamot. Well, anong expect mong magnanakaw ang putang inang Bangag pa nang in-expose ni Inday yung
paghingi ng kadete ng relo, tapos nung moment na yun, gusto niyang janggalin yung Julo. So, eto yung ganti nila. Kaya, yeah, absent si Inday, sila ang absent-minded, sabi ni Gerald. Yung absences. Okay? Yung absences daw ni Inday sa DepEd. Yun yung text sa akin, mga kababayan. Yun yung send sa atin. So, anyway, recently, nung nasa libingan ng, nasa puntod, etong si Bangag ng kanyang tatay, ay tinanong siya, di ba, kung anong masasabi niya, anong komento niya na sa binanggit ni Inday Sara na huhukayin yung kanyang tatay at itapon sa West Philippine Sea. Tapos ang sabi niya, I'd rather not, not to comment daw doon sa sinabi ni Inday Bangag. And sabi niya, let's talk about it some other time. Hindi totoo na ayaw magkomento ni Bangag. Alright? Kasi duwag siya. Pero ang totoo, they're working behind the scene. So itong mga Huwad Committee na ito, na sinasabi nila, sabi ng nating source, kaya lang talagang sumusunod sila na parang asong ulol sa Malacanang at kay Tamba dahil sa budget. Kasi even ang iban sa kanila, sinisindak din, di ba? Maliban dun sa mga bida-bidahan dyan ng mga katulad ni Abante, ni Fernandez, Paduano, si Pimentel, di ba? Yung Masyondang Pimentel. At yung grupo na yan, kaya sila nagdidila kipay kay Lisa at nag-kiss kay Tambaluslos, kiss as kay Tambaluslos. Dahil talaga sa budget. Dahil kung hindi sila susunod kung paano tirahin ng Duterte, kung paano tirahin si Inday Sara, ay tatanggalan sila ng budget. Yan yung real deal dyan. Kaya talagang ganun sila ka-agresibo, ganun sila kababoy, kung paano nila pagbintangan, i-paint about the confidential fund, na paulit-ulit na 125M. Kasi ang utos nga, ang mando ni Tamba to destroy Inday Sara sa kanyang ambisyon on 2028, mga palangga, then 4 years from now, sa kanyang pagtakbo. Di ba? So that year, come 2028, yan talaga yung target kay Inday, sirain siya. So now ipakalat nyo yan, i-comment nyo na sa Monday, magkakaroon ng emergency meeting dyan sa House of Representatives, House of mga kawatan. So, may nakakarating naman sa atin ng mga information, pero kung kayo dyan, like kayo yung mga gwardya or whoever you are, mga staff dyan sa Congress, so makimatsyag na lang kayo. Alright? Magkaroon ng emergency meeting at pag-uusapan nila kung paano nila targetin, panibagong target kay Inday Sara. So far, yung hawak daw nilang papel ay absences ni Inday sa DepEd. So, kung natatandaan ninyo, yung scar ni Inday, nung sinabi niyang ginurgur siya, nasa DepEd pa rin siya noon eh. So, I believe, yun yung gagamitin kung bakit nag-absent siya. And maano naman ni Inday yan? Ma-justify naman niya yan at well, sa inyong sa boses ng taong bayan, mas mananaig ang katotohanan. Kaya nga you rally behind them. So ngayon, actually recently, dito sa group chat namin, may bago palang balita. It's about Inday din. Okay? Ano ba date ngayon dito sa amin? November 3, so November 4 dyan sa inyo. Mga kababayan, mga palangga, tingnan mo kung gaano kademonyo tong gobyerno ninyo ha. I will read the news. Okay, here. So, yung Huwad Committee ay nag-request ng lookout bulletin para sa Office of the Vice President Executives. Sabi dito, who have been snubbing panel inquiry. Alright? Ulitin natin, si Rainier Chu, ini-snub din ng inquiry pero hindi binibigyan ng lookout bulletin kasi BFF ni Bangag. Okay? Nasangkot sa Pogo. And now here. Sabi dito,
A House panel has asked the Department of Justice to issue a lookout bulletin under against 7 officials from the Office of the Vice President who are being investigated for their hand in the alleged mismanagement of government funds under the Vice President Sara Duterte. This is directly attacking the Vice President actually. So ngayon, nag-release sila na bulletin, ng lookout para pag umalis itong mga taong ito, magbakasyon or whatever, piperwisyohin nila ang buhay ng mga empleyado o yung mga officials under kay Inday. Ang nasa likod po nito, ang 3 demonyo. Si Satanas, si Bangag, at si Tamba, at ang mga kakampi nilang demonyo. Now, ayon dito, sabi dito, a House panel has asked the DOJ to issue lookout bulletin order against 7 officials from the Office of the Vice President who are being investigated for their hand in the alleged mismanagement of government funds under the Vice President Sara. Ay, nako. Ito pa lang mga palangga, hindi pa to convicted, 'di ba? Iniimbestigahan. Ito 2022 pa itong issue. 125 million ang involved dito at ito ay hindi ninakaw. Paulit-ulit na itong naipaliwanag ni Inday, hindi to tinakaw. Pero ulitin po natin ang 1.4 billion a day na flood control, walang gustong panagutin yung mga puki ng inang Huwad Committee na ito. Pero ito, dahil gusto nilang tirahin si Sara, gusto nga nilang gurgurin yan. Ang mga Duterte, kaya lahat na lang ng panggigipit, lahat na lang ng pambubuli, lahat na lang ng pangaharas, lahat na lang ng pagpafabricate ng crime ay ginagawa. And the author and the brain ang mastermind nito, walang iba kundi si Lisa Araneta Marcos Satanas. Kasi ganun ang insecurity niya kay Inday Sara. Hindi lang sa alindog ni Inday Sara, sa lahat-lahat na. Dahil si Lisa, maliban sa dugyot